Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon is about married lesson. Disclaimer lang guys, hindi po ako kumbaga expert about marriage. I'm not a counselor. Yung sineshare ko lang dito is base sa mga na-experience ko rin. Siyempre, magbibigay din ako dito ng mga a little bit advice of course sa nangyari o kumbaga sa connected also to my marriage life. So may siyam akong married lesson. Yung una is, you know what, marriage is a permanent lifelong commitment between a man and a woman, you know. Siyempre, pag marriage ka na, may commitment ka na, 'di ba? Hindi mo ikukumpara yung single ka pa na, 'di ba, kapag single ka pa, nandiyan ka pa sa sa parents mo, yung pwede kang makatulog kahit anong oras mo gusto. Paggising mo may mga pagkain na. So, kumbaga, yung gawaing bahay is hindi yun nakafocus sa iyo. Tapos pwede kang maglaylo. Sa marriage life naman talaga is it changed you a lot, woman, into a responsible wife. Kasi syempre marriage is really a big job, you know, na dapat mo talagang maging 100% commitment ka sa responsibilidad. This is the first also. Ito yung number one is marriage is a permanent lifelong commitment unless kung gusto ninyong mag-divorce, so wala na kayong commitment sa isa't isa, but make sure kung magdi-divorce kayo, wala dapat maapektuhan ng mga bata, kasi even na divorce na kayo, yes, wala na kayong commitment sa isa't isa, pero may commitment kayo sa inyong mga anak. So, yun talaga, you have to be careful talaga na yung marriage is hindi lang talaga kumbaga laro-laro lamang ito, na kung ayaw mo na is kumbaga mag-aano ka na, ayaw ko na. So, something like that. No, it's not like that. But make sure na also na walang mai-involve na bata dito. Number 2 is forgiveness is the most ingredient in a marriage. I do agree with this. Ito yung also na masasabi ko na lesson sa buhay mag-asawa, na mahirap especially kung yung tao talaga na akala mo na magproprotekta sa iyo, akala mo na they will stay with you no matter what. So mahirap yung words na kumbaga i-attach sa atin yung words na forgiveness. It's easy to say those words, forgiveness, but ang hirap niya. Lalo na pag mag-ano ka na, if you forgive someone na it is really very close to you. It's okay sa colleague, kasi syempre hindi mo naman yan kumbaga kaano-ano, nakikita mo lang yan sa sa trabaho mo. Hindi mo siya nakakasama araw-araw. So forgiveness guys, it is really big, kumbaga big lesson to me talaga. Kasi syempre yung buhay mag-asawa, may time talaga na dito talaga nakikita ninyo sa isa't isa kung yung promise ninyo sa isa't isa, papaano mo yun mapapatunayan, you know. Kumbaga kasi may mga salita talaga na it's easy to let go, you know, to say something, but kumbaga nasa punto ka na talaga na nandiyan ka na sa puntong yan is mahirap kumbaga. Pero syempre kung mahal mo talaga yung asawa mo, 'di ba, you will do everything, gagawin mo lahat, 'di ba? Kasi mahal mo, kasi importante siya sa iyo. And then kasi ako, I will put my situation, nung time na yun talaga, nung nasa hospital, nagkaroon talaga ako ng galit sa asawa ko, kasi kumbaga parang iniwan niya ako sa ere.
Siya lang yung pamilya ko dito. Syempre, pag katapos mong panganak, you are very emotional and you need someone na yung nakakaintindi sa iyo. Kasi yung asawa ko lang nakakaintindi talaga sa akin. So doon ko talaga nakita na as in talaga na hindi talaga niya ako, kumbaga hindi niya ako pinagbigyan nung time na yun. Syempre, I'm very emotional kasi syempre, bago akong panganak, tapos cesarean pa ako, 3 days akong bed rest, hindi ako makatayo. As in talaga, I know sa mga cesarean na mga nanay dyan, makakaintindi sa sa sitwasyon. So, sabi ko, nag-ano ko sa kanya, kumbaga sabi ko sa kanya na, pwede bang magstay ka dito? Syempre, iba kasi dito sa kanila. But, syempre, pag asawa ka, iba naman, di ba, sa pag-asawa. Dapat talaga, nagdadamayan kayo, mag-asawa. So, nung time na yun talaga, guys, as in talaga, na ano ako, kumbaga, na-disappointed talaga ako. Kasi yung expectation ko sa kanya is malaki talaga na, kung yung mga ganitong sitwasyon ba, kung babantayan ba talaga niya ako. So nung time na yun, parang naging independent ako. Natuto akong maging independent. Natuto akong, okay, syempre, mag-isa. Parang, syempre, iisipin mo rin na nag-iisa ka lang talaga. Kahit may asawa ka, you feel still lonely sa loob mo. So yun talaga. And I think, yun din ang reason kung bakit ako nagka-depress. Kasi syempre asawa mo, 'di ba? Malaki yung expectation mo na pagbibigyan ka kasi syempre yung moment na yun na as in talaga you are very emotional. And then inopen up ko sa kanya nung umpisa. Mahirap siya, guys. Mahirap pong i-open up nung time na yun talaga kasi kumbaga yung yung nakakalamang is yung ko talaga, emotion ko talaga na hindi ko talaga lubos akalain nung time na yun talaga. Kasi syempre, sinakripisyo ko yung pamilya ko sa Pilipinas para sa kanya. Tapos hindi siya nag-sacrifice para sa akin. Nung time na yun talaga, nagmakaawa ko sa kanya. Tapos doon ko talaga, guys, nakita. Hindi ko dito sinisiraan yung asawa ko, but you know what, guys, dito ko na-realize na kahit asawa mo or kahit mother or father or brothers mo or mga taong nakapaligid sa'yo, magkakaroon ka rin talaga ng disappointment kasi yung expectation mo malaki. So nung time na yun talaga na-realize ko talaga na I learned that a lot, I learned that a lot. And also, like what I said, forgiveness talaga is mahirap talaga siya. Pero dapat mo talagang kumbaga, syempre mahirap siyang kalimutan, pero wala ka na doon magagawa. Hindi mo na maibabalik yung time na nangyari, 'di ba? Kung nangyari na talaga is nangyari, 'di ba? Hindi mo siya maibabalik. So yung asawa ko naman, syempre nag-ano siya, kumbaga sabi niya sa akin na kung maibabalik ko lang yung time na yun talaga is sana nag-stay ako sa'yo. Kasi syempre, ayoko na magiging isa ako pala na dahilan ng pagkaroon ng depression. Kasi guys, kinimkim ko talaga yun. Kinimkim ko talaga, as in kinimkim ko. Pero nung time na yun na nag-open ako sa kanya, nag-ano na talaga ako. Kumbaga, nasa process na ako ng psychiatrist. Under medication na ako nung time na yun. Syempre, kahit ako nagsa-psychiatrist at kahit ako nagtitake ng medication, kumbaga yung trauma ko, yung nangyari sa akin sa hospital, parang they always hunting me. Kumbaga, parang sinusundan talaga ako nung. Pero nung time na yun talaga na, kumbaga, inilabas ko talaga sa kanya, doon talaga, kumbaga, nagsinkin sa akin na step by step, natanggap ko na. At sabi ko sa kanya, it's easy to say na magbigay ako, kumbaga, forgiveness, kasi hindi ikaw yung nasaktan, hindi ikaw yung nasa sitwasyon nung time na yun. Kasi if suppose na ikaw yung, kumbaga, may nangyari sa'yo, and then, yun ang ginawa ko, parang inabando na kita, I think masakit. Kasi syempre, asawa mo, aabandonahin mo, diba? Pero ako, I will not do that. Kasi syempre, asawa ko siya. No matter what, yung promise namin, kahit hindi kami kinasal sa church, kinasal kami sa Huwes, we promise that we will stay together
we will stay each other no matter what. Pero yung kanyang, kumbaga yung kanyang promise, hindi siya kumbaga hindi siya, kumbaga hindi niya natupad yung time na yun. So guys, syempre, I know may mga tao talaga na mas malala pa sa kondisyon namin. Mahirap guys magbigay ng forgiveness sa taong nagkaano sa atin, nagkamali or nagkasala sa atin. Yes, number 3 is you cannot change your partner. Hindi mo mababago yung partner mo into something that you really want, you know. Sasabihin mo na ayaw ko sa kanya, ayaw ko yung kanyang the way na manamit, or the way he look, the way his attitude. I want to be what is my attitude? I want also him to be like me, something like that. But hindi mo mababago yun guys, kasi bawat tao may iba-iba tayo, iba-iba yung ating mindset, iba-iba yung ating pinanggalingan. The only thing you have to do is to accept that person. Kasi kung mahal mo talaga yung isang tao, hindi mo siya babaguhin para lang sa'yo. Tatanggapin mo siya kung anong mayroon siya. Diba? At ikaw na na asawa ka, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo para ka lang mahalin ng asawa mo. Diba? You have to be true to yourself, and that's the most important. 4 is, it is not a fairy tale. Marriage is not what we see in the movies, you know. Like, kung nakakita tayo ng mga romantic movie, and they always say that we see some happy ending with it, and we always think of it, and we always like, you know, imagining na, sana makahanap ako ng Prince Charming ng ganyan, gaya ng ganyan, or something like that. Saan kaya ako makakahanap ng ganyan? Or definitely in some, not some in fairy tales you read as a child, you know, na mahilig kang magbasa ng mga fairy tales, ng mga like it's Snow White or Beauty and the Beast, and or kind of fairy tales, pocket book. Our imagination is very, very, you know, very kumbaga super malawak yung ating imagination pag nagbabasa tayo. So doon talaga, so you always have you na parang iniisip mo talaga na ganyan yung ganyan yung dream guy ko. Gusto ko yung muscular, gusto ko yung magandang dating, gusto ko yung may mga six pack abs, gusto ko yung mga blue eyes, something like that. So kumbaga yung that's only based on your imagination worlds, kumbaga, pero hindi yan, kumbaga that is not the reality.